Kapulong Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay Nobyembre 18, siguro tama na ako sa petsa. At ngayon ay Webes, araw ng WOTN. Of course, ang ating paksa ngayon ay hindi po sa kapirahan, kundi ang aming paksa ni Alfred Francisco ay aming tatalakayin yung nawawalang 10 tribo ng Israel. At dahil yan ay may kaugnayan doon sa nakaraang pahayag ng ating maging guest, si Prinsipe, ako ay na-excited at na-override. Maliho ako. Inamin ko, nagkaroon ako ng override dahil na-excite ako nang sabihin niya pupunta daw ng Israel. At kung ano na pumasok sa isip ko at hindi na siya nakatapos, maging yung tungkol sa petroglyphs, hindi na rin niya natapos, akin pong inaamin na ako ay na-overwhelmed doon sa kanyang mga sinabi tungkol dyan sa Israel. At sabi ko nga sa sarili ko, lalo yata akong na-excite. Hindi ako nakakatulog. Nakakaisip kung ito na rin kaya ay may kaugnayan doon sa aking personal na misyon na akin na pong inabando na. Kinalimutan ko na pero nanunumbalik na naman. Nanunumbalik na naman. At kasama ko na naman itong aking baston. Ito pa, pinakikilala ko, napakilala ko na yung aso, napakilala ko na yung aking pusa. Sila umakyat dito. At pinakikilala ko kayo dito sa aking baston na ito po yung nakamit ko. Binyahe ko pa ito papunta sa Lake Cebu. Dahil na instruction sa akin, pumunta ka ng Lake Cebu at doon mo makakamit ang iyong pamana. Yun ang mensahe sa akin ng aking Panginoon. Pagdating ko, ito ang naging pamana. Although na meron pong akong isang celestial encounter doon na mahaba na para ikwento ko pa. Pero nagkaroon ako ng isang very rare chance na masasabi ko talagang isang pamana na higit pa sa ginto. Okay? Pero lumipas ang 10 taon, wala po akong nakikitang development. Parang idle lang buhay ko hanggang sa dumating nga po na natatalakay itong mga bagay na ito. Pero unti-unti na naman pong nabubuksan. At nabuksan nga po naman ang aking curiosity hinggil doon sa mga aspeto na ating pong nababatid. May mga nagtatanong nga, ito na ba kaya? Ito na kaya? Bla 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 bla. Hindi ko natin pwedeng i-discount dahil nga kakaiba ang mga nangyayari sa buhay natin ngayon. Sabi, ikaw pwede kang mag-astang Moses. Kasi may bastong ka na. Pwede rin naman. Pwede rin naman. Kumbaga, ililikas natin yung mga alipin ng Israel. Sa ilalim ng paraon. Pwede naman gawin ngayon yun. Kasi, essentially, ang tayo, yung sistemang nilikha para sa ating mga nasa lower class, kasi ang mga elite nandoon sa tuktok ng pyramid tayo mga nandoon lang sa middle, upper middle, bottom class, nasa pyramid pa rin tayo. Pero sabi, wala naman tayo, hindi naman tayo tatrabaho sa pyramid, hindi naman tayo naglilay ng mga bato, hindi naman tayo pinahihirapan ng paraon, pero yan pa rin yun eventually, practically, dahil ang ating pananalapi nakasalalay sa dolyar. Mga OFW, nag-a-abroad dahil sa dolyar. Mga kababayan natin, naghahanap buhay dahil sa pera, sa salapi, na meron din pong katapat sa dolyar. At ano po ba yung nasa likod ng dolyar? Marahil ang marami sa atin dito, na alam na natin na yung nasa likod ng $1, nandiyan dyan po yung pyramid. Ganun din, di ba? You work hard for the money, pero symbolically, you work hard for the pyramid. Or, nandun din yung essence ng pyramid sa pinagtatrabahuan natin, pinagpapawisan natin. Ngayon, ano po bang nakalagay dito sa pyramid? Yan, nakikita natin, Anuit Coeptis. At ano ba ibig sabihin ng Anuit Coeptis? Yan po itong si Diyos po yan ng Sumerian. Napag-usapan namin kanina ni Ed. Nagkaroon kami ng healthy conversation. Ito pong si isa po palang Sumerian o Mesopotamian God. Siya po yung primordial God, pinakamatandang Diyos sa lahat ng mga
Diyos na kinilala ng panahon ng Mesopotamia, Diyos na kinilala ng panahon ng mga ng Egypt, at si Anu po ang pinakamatanda sa lahat. Okay? Ngayon, paano po ito na-attribute? Paano nakikilala si Anu? Hindi ho si Anyo, Hindi ho si Anyo na nagtatrabaho rin ho sa ilalim ng paraon. Hindi, yung ating annual, no? Salitang annual, salitang anyo, kada taon, anua. Kaya lalagay dun, anyo 2021, so in recognition dun sa creator na kinikilala as anyo. So ano po ba ibig sabihin ng annuit coeptis? Sabi ho dito sa annuit coeptis, yan ay ibig sabihin ni God has approved our undertakings. Kaya yan daw ay yung kumbaga kinasihan ng Diyos. Kapag yan ay ginagastos yung pera, sa labi, may kasi daw yan sa Panginoon. Ito ang definition ng matatagpuan sa Encyclopedia Britannica na si Anu ay kinikilalang Panginoon. At siya yung kumukumpleto dun sa triad ni Enki at ni Enlil, no? Dun sa Mesopotamian line of deities ng mga Diyos. Okay? So, ibig sabihin, tayo, pinaniwala tayo na ang Diyos natin, anak ng Diyos ay si Kristo, at ang Diyos Ama hindi nakikita, pero beyond our recognition, meron palang Diyos na tinatawag na Anyo. Anuit, at yan ang nandoon sa likod ng ating dolyar. No? At ang pagbabayad, ang paggagasto, merong tinatawag na patnugot o pahintulot ng Panginoong Diyos. At marami rin po sa ating mga kababayan ang nagsasabi, nako, NWO na, New World Order, New World Order. Matagal na po yung New World Order. Kasi ito po nakalagay dun sa salapi, Novus Ordo Secolorum. Nandiyan, New World Order. Pero ang siste, kung dati ay ang simbolo ng pagkuha ni Moises sa mga Israelita, nandoon sila sa pyramid, ganun din ho ngayon. Kasi maraming gusto nang umalis sa sistema dahil ayaw nga nila magpaneknik. Di po ba? Yung iba mga naniknikan, gusto na rin hong umalis dahil nahihirapan na sila sa kanilang trabaho, gusto nang umuwi. O yung mga ayaw magpaneknik, nangangamba na baka mapatanggal sa trabaho. Ngayon, kung mag-aastang Moises tayo, pwede naman natin gawin yan. Sabihin ko sa inyo, lumikas na tayo, umalis na kayo dyan sa sistemang yan. Magsama-sama na tayo rito, mabubuhay tayo. Ang problema, wala akong pera. Ano itutustos ko sa inyo? Baka mangyari doon sa Biblia, sinabi ng mga tao kay Moises, pambihira ka Moises, Bakit? Mabuti pa nung nandoon kami sa pyramid. Parang gano'n. Mabuti pa nung kumikita kami ng dolyar. Nakakakain kami. May sweldo kami. Ngayon, kinuha mo pa kami doon. Sinabi kasi ng Diyos mo, nagugutom kami ngayon. Ayan. Nabuntungan pa ng sisi si Moises. Kaya nga nung inuutusan pa si Moises, ayaw niya na. Ayoko na. Tayo mo ako doon, ayoko. Pero napilitan si Moises dahil takot siya na baka mamatay siya Yun ang nakatakda para sa kanya So gayon, ganun din. Pwede natin gawin. Kaso nasan yung pera? Nasan yung pamalit? Nandoon ngayon yung tinatawag na mga principles na kumbaga may aalis, may papalit. Kung aalis ka, may kapalit. Lahat po yan may principle ng tinatawag na compensating effect. Now, paano po tayo napasok dito sa tribo ng Israel? Ang kaugnay po yan ng aking kinasapantaha, yung mga ipinakilala sa akin ng mga ministro na nagpunta sa bahay ko noon, nung ako ay nagkaroon ho ng isang breakthrough or masasabing milestone ho talaga yon na isang celestial event. At sinasabi ho dito sa propesya na sinasabi nilang lumalapat daw sa akin, ito, sinabi dito sa Isaiah 49:5. At ngayon sinasabi ng Panginoon na nag-anyo sa akin,
mula sa bahay bata upang maging kanyang lingkod, upang dalhin uli ang Jacob sa kanya at ang Israel ay mapisan sa kanya. Sapagkat ako'y marangal sa mga mata ng Panginoon at ang aking Diyos ay naging kalakasan. Sa 40, sa pagpapatuloy, sa talata 6, oo, kanyang sinabi, totoong magaan ang bagay na ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ng Jacob at isauli ang iniingatan ng Israel. Ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga hintil. Although yan ay maaari sabihin nila na lumalapat ho sa kay Kristo, kay Hesus Kristo, pero debatable yung issue na yan. Hindi ko na po pakikialaman. Pero kung yan ay aking sasarilinin at pagpapalagay ko na nangungusap ang Diyos dahil yan ang itinuro sa akin ng mga ministro na nagpunta sa akin, pwede naman. Dahil ngayon napukaw na nga ho. Although na override yung mensahe ni Prinsipe, may biglang pumasok sa aking isipan na ano ang dahilan kung bakit yung langis ay inihahanda. Yun ho isa sa mga intriga. Ano ang dahilan kung bakit magpupulong doon? Kung yun ang plano na magpupulong sa Israel ay matutuloy ayon sa pinoproject o expectation ni Prinsipe, ano kaya ang mangyayari? So yan na isa sa mga dahilan. Magkakaroon ho kaya ng deklarasyon na yung 12 tribo ay nagkaisa na dahil na nawawala ang 12 tribo. Now, ano po ba ang ibig sabihin kapag nagkaisa na yung 12 tribo? Yan ba ay magandang tanawin? Ay magandang pangitain? Yan ba ay masasabi nating magiging prosperous na yung daigdig at mawawala na tayo sa impluensya ng pyramid? Mawawala na tayo sa impluensya ng pagiging alipin dahil ang Diyos ay bababa na? Ito naman yung sinasabi sa Apokalipsis, sa Revelation, sa talata 7, versikulo 5. Sa angka ni Huda ay may 12,000 ang tinatakan. Sa angka ni Ruben ay 12. Ito pala. Teka muna, namali ako ng pindot. At pagkatapos nito ay nakita kong 4 na anghel. Itong 4 na anghel ito ay yung angels of wrath, angels of ire, angels of fury, angels of rage. Talagang mababagsik na anghel ho ito. Mapangwasak na anghel. At nakatayo sila sa 4 na sulok ng lupa na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang wag umihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. Siyempre, pagka wala ng hangin o pinipigil, ay may dahilan. Dahil nga, hindi pa nakukumpleto yung 12 tribo. At nakita ko ang ibang anghel sa pagpapatuloy na umaakit mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay at siya sumisigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat. At nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,144 representing the 12 tribes of Israel at 12,000 each. So, ibig sabihin, ayon sa propesiya, kapag nabuo yung tribo ni Israel, may magaganap. May magaganap na kapighatian. Ngayon, ito bang 12 tribo na ito, ilan dito ay nandito sa Pilipinas. Kaya nga yan sabi ko kay Alfredo Francisco, baka pwede niya akong matulungan sa pagre-research. No? Dahil din, kung ang mga tribo na yan o yung mga hari na nagpunta, nag-migrate dito sa Pilipinas, pagpalagay na natin, bakit wala tayong nakikitang kaharian? Kung bakit ang ating kasaysayan, sabi, may haring influential, si Raha Suliman, si Raha Lakandula, si Raha Matanda, nakatira dyan sa Bandang Tondo. Bakit wala tayong nakitang kaharian? May mga hari na walang kaharian. May nga ganun din dito, di ba? Maraming nagdideklara, ako si hari, ako si reyna, ako si ganito, si ganyan, pero wala namang mga kaharian. Kung yung nakalipas sa kasaysayan, maraming hari, maraming
Reyna na sinasabi, meron nga dong tayo daw ay upir, dito raw si Shiba, nasaan yung kaharian, aber? Yan ang tanong. Bakit nakalagay puro nipahat? Yun ang katanungan. Hindi kaya lumubog yung mga kaharian na yan at yung mga kaharian na yan gawa sa ginto na hindi natin natutukoy pa. Yan kaya sinasabing yan ang mga gold deposits na nakabaon sa lupa. Kaya sinabi ni Marcos no lifting. Kahit pag gusto mong i-lift, di kunin mo. Paano mo makukuha? Ang problema kung paano natin matutukoy kung nasaan. Isa sa mga pinaniniwala ang may gustong pagtakpan, tabunan, itong binuwangan dyan sa Bulacan, na gagawing airport. Nakita na nga na may lumilitaw na bakuran, no? Yung pader, yung dulo ng pader, na sinasapantahan dulo ng pader. Nag-apila, Don Ramon, wag mo naman takpan. I-explore muna natin yun. Baka meron dyan sa loob. Ano ba yun nandiyan dyan sa ilalim for the interest of knowledge? Wala Talagang tatakpan At ang bagay lang kung ba't tatakpan? Baka may laman. Baka nandun yung may mga nabuong kuweba. Baka merong kaharian doon na gawa sa ginto. At hindi imposibleng mangyari dahil tayo ay may teknolohiya, may kaalamang, napakalalim na kaalaman na wala sa ibang kultura. At yan ay nandoon ngayon sa Ayala Museum. Ewan ko kung paano nakuha ito ng Ayala Museum. Kung paano nakuha ng Ayala Museum yan. Hinabing ginto. Hindi ho yung gawa sa lino, hindi gawa sa nylon, sa kung ano mga material, kundi ginto ho yan. Sabi daw napakahirap pong gawin yan kung wala kang teknolohiya. Kung nagawa ng mga ninuno natin yan, palagay ko, kung ginagawa nilang saya, ginagawa nilang mga ornaments sa kanilang personal na katawan, what more pa kaya kung may hari noon at ano kaya ang kaharian noon. Ako ang pinaniniwala tayo na ang upir ay nasa Pilipinas, nasa ng proof. Show me the money, sabi ni Kuya Ed, show me the money. At tayo tutulungan mamaya siyempre ng ating kasama na si Fred Francisco upang pag-usapan itong 12 lost tribes. Meron kaya napadpad dito sa Pilipinas? At bakit kaya pupunta ng Israel kung matatapos yung kinatawag na seremonya dito sa Pilipinas? Bago ang lahat, nais ko pong batiin si Mami Rufina. Si Mami Rufina ng Pasig City kasama ang kanyang mga kapatid, ang mga anak na sina ID, si Nida at pinsan ni Cynthia Concepcion na si Annabel. Manunood daw sila. Okay, maraming salamat. Mami Rufina, keep on watching. Alam kong nakukornihan ka sa akin. Napapatawa kita. Dahil sabi nga napapatawa daw sila sa akin. Dahil kapag ako'y nagpapatawa paminsan-minsan. Okay. So, patutuloyin ko na kung ano findings ni Alfred Francisco and sa kanyang research. Ito si Alfred, Upirian to. Upirian. Fred, magsalita ka na kung naririnig mo na ako. Nasa iyo na ang pagkakataon. Wala pa, hindi pa pumapasok. Hindi pa yata nakakarating yung signal sa kanya. Alfred, you're on. Nawawala. Alfred, mag-raise ka pala ng kamay. Ay, nako. Mag-raise ka ng kamay. Raise mo yung blue microphone. Mag-raise ka ng kamay and then I'll let you in. Okay? So, Alfred, ayan. Yan po, ganyan sa, sa Telegram. Kaya kapag nakakakita ako na nagre-raise ng kamay na blue, either na pipindutin ko para makapagsalita. Alfred? Naririnig mo na ako? Alfred? Oh. Hello, Canton. Ayun. Mic test. Pangit ng audio mo. Pangit? Pangit ng audio mo dating sa akin. Parang nagpi-feedback.
Baka wala ka bang monitor dyan? Di ka ba nakamonitor? Wala akong monitor. Sige, malinaw ka naman dito. Sige. Okay naman. Fight. Mabuti kung ganun. Baka sa Okay, sige. sa signal nung... Okay. Sa signal nung net. Kanina, nabanggit ko na nga kung bakit natin tinatalakay itong 12 tribes. Kasi medyo kakaiba itong mga nangyayari sa atin. Lalo na't merong napipintong totalitarian control, globalistic control, pagpasok ng mga robot, etc. Ito ba yung sinyalis na, Fred, at ano ang mga iyong findings regarding dito sa 12 tribes? Lahat naman yan, konektado eh. Diba, binanggit na nga rin ni Prinsipe yan. So, ito naman kasing lost tribe, yung 10 tribo ni Jacob. Medyo matalinhaga ang pagkawala. Dahil karamihan sa kanila, talagang nawala sa context ng history. So, medyo mahirap hanapin kung ano talagang nangyari sa kanila mula nung 721 BCE dahil nasakop sila nung mga Assyrians. So yung iba sa kanila karamihan na exile. So meaning kung na-exile di pumangibang lugar. So diyan tayo ngayon kung meron nga bang napunta dito sa atin na kasamahan nitong mga 10 tribo ni Israel. Kasi alam mo, very lately, no, mga a year ago, meron nang nagpresenta, pumunta sa Israel na mga taga-Africa. At ina-identify na nila ang kanilang mga sarili being part of the Kingdom of Israel. Okay? Kasi dalawa ngayon, ang Israel ngayon ay nahahati ho yan sa dalawang kingdom. Yung North Kingdom, yung Northern Kingdom, yan po yung nagkawatak-watak. At yung Southern Kingdom, yan ho yung ngayong existing na Judah na pinangalanan po nilang Israel. Pero hindi mo nangangahulugan na kumpleto sila as being Israel. Kaya nga ang tawag sa kanila hindi Israelites eh. Ang tawag sa kanila ay Jews. Kasi taglay pa rin ho nila ang pagkakakilanlan bilang kasama dun sa tribo ni Judah. So hindi po buong Israel ho yan. Mabubuo lamang ho yung Israel kapag nag-homecoming na yung representante ng 12 tribo. Diba, Fred? Oo, tama yun. Yung homecoming na sinasabi. Kasi nasa propesya yan na darating ang araw, mag-homecoming itong mga tribo na ito. So kung babasihan din natin sa history, kung bakit nawala sila doon sa sarili nilang lupain, kung maalala mo, di ba, binanggit ko sa iyo noon yung 1948 na UN Convention na pinaglaban ni Carlos P. Romulo. So kaya lang ni-recall siya. So nagkaroon ng tiebreaker yung delegado ng Pilipinas. Kaya napunta yan sa mga Hudyo, yung lupain ng Israel. So yan yung na pag nakabalik na sila kasi itong huling itong taon na to, yung huling ng UN, parang nagkaisa na yung mga bansa diyan, paikot diyan sa Asia Minor. Na tinatawag natin, like Turkey, Palestine, Israel, pa yan diyan? Assyria, Iraq. Yung mga nandiyan nakapaikot, parang nagkaisa na rin na inaano nila sa UN, ibalik na yung lupain na yan sa totoong mga Israelita. Kung ganun so, magkakaroon talaga ng homecoming. Homecoming, di ba? Ngayon, maaari mo ba kung i-refresh, maaari mo kaming i-refresh tungkol sa role ng Pilipinas para mabuo yung lupain na yan? Kasi yan 1948 pa lang yan, matanda pa tayo kung tutuusin. Kasi nga nagkalat yung mga Israelita sa buong mundo, di ba? At bigla na nga lang nagdatingan yung mga puti na yan dyan sa lugar nila. Bigyan mo nga ako ng refresher
dahil nabanggit mo si Carlos Romulo, ano ba naging papel ng Pilipinas? Dahil dito sa Pilipinas, ang mga Israelita, napadpad dito, ay diyan naglagay sa Davao. No? Diyan mo naglagay sa Davao yan at kinikilala nga ho ng kaibigan kong Consul General ng Lebanon. Sabi niya, yung ninuno mo, Tony, taga Davao. No? Lahat ng mga Israel na napadpad dito sa Pilipinas ay diyan naglagay sa Davao. Kaya kamag-anak niyan si Sheila Israel, si Napadim Israel, yung mga ganyan, tsaka si Dick Israel. Now, so pwede sigurong pwede sigurong sabihin na isa sila sa tribo dahil diyan nga sila napadpad sa Davao. Now, baka sila din ang mga tinatawag nating mga unang nag-usad niyan o naglabi dito sa Pilipinas para mabuo yung tinatawag nating Israel as a nation, kasi nabanggit mo nga kanina yung papel na ginampanan ni Carlos Romulo. Oo, yung ano na yan sa UN, kasi mayroon doon plebiscite na pinagbobotohan kung yung bang lupain diyan, Israel, kanino mapupunta. So, pinag-aawayan. So ito namang si Carlos P. Romulo, sabi niya doon sa mga delegado, it is the duty of the little David to protect the land against the mighty giants. So kaya lang, siyempre masyado yatang minamaliit si Carlos P. Romulo. Siyempre maliit din naman na tao yun. So kaya lang talagang naninindigan siya base sa mga salita niya doon. Yung ginawa nitong Washington DC, tinors itong presidente natin that time na si Manuel Rojas na i-recall si Carlos P. Romulo at pinalitan siya ng ibang delegado na bumoto ng yes na doon sa UN plebiscite. Kaya napunta yan sa mga Hudyo, yung lupain ng Israel, instead na sa mga totoong Israelita. So sila na, kaya nagkalat na sila sa buong mundo. So since nagkalat sila sa buong mundo, kung saan-saang parte ng mundo, well, kahit naman sa ibang lugar meron din. Yan siguro yung mga remnants nila na nasa napunta dito sa atin, yan yung mga kung saan din nagmula yung mga ninuno mo, presumably. Kasi may nagbigay kasi sa akin ng idea, para daw lumabas yung kayamanan ng bansa o yung kayamanan galing sa Diyos, hanapin muna daw o kolektahin o malaman natin kung nasan yung 10 tribo. Now, ang sabi niya sa akin, tingnan mo yung history ng mga Majapahit Empire. Now, isa to sa natutunan ko kanina sa iyo at natutunan ko rin kay Ed kaninang umaga nung kami nagkausap. Dahil ako na-mislead ako ng ng mga nagtuturo ng mga balik-balik religion, di ba? Sabi nila, si Raha balik-balik religion, na sabi nila si Raha Suleiman daw ay Muslim. Di Raha matanda ganyan. Pero mali pala. Ibig sabihin pala ng yung mga Raha na yan ay hindi Muslim, kundi yan sila ay galing sa anong empire ba yan? Maharaja, India, ano ba yon? Majapahit? Itong kasi bago pa man dumating dito sa atin yung mga Spanggol, diba sila na yung mga nag-colonize sa atin. Bago pa yan sila nakarating dito, pinamumunuan tayo ng mga Raha tsaka Pramukhas. So kaya lang siyempre itong mga Raha at Pramukhas by history talagang mula ito sa India. Ayun. Kasi itong galing sa India to. Kumbaga nagkaroon lang ng interbreeding dito sa lupain natin nung dumating sila dito at dito na malagi. Ayun. So sila itong mga ruling class, ruling
class. Kumbaga, sa usaping Maharlika, yung mga ano natin, dato, prinsipe, prinsesa, yung mga ruling class. Pero itong Maharlika is ito yung mga sinasabi na that time is, kumbaga sa panahon natin ngayon, middle class. Yung mga common na mamamayan. So yan yung ibig sabihin ng Maharlika. And besides, so itong mga sige, tuloy. And besides yung Raha, yung root word niyan ay Maharaja, di ba? Kapag sinabing Maharaja pa, ano bang niyan? Ano bang class yan? Mga ruling class? Maharaja. Ruling class. Okay, palagay na natin gano'n. So ang ever since bata pa ako, Maharaja, mayroon yung Air India naka-advertise sa Reader's Digest at you'll be treated like a Maharaja. So talaga palang hindi sila Muslim. Yung mga raja natin, Raha Suliman, Raha Matanda, Raha Lakandula, kung sino pa yan, Raha Bata, ay mga nanggaling dun sa Maharaja, sa unang nagsumakop o unang napadpad dito sa ating lupain. Now, at meron naman ding 10 dato na dito sa Panay na napadpad. Bigyan mo nga ako ng idea tungkol dyan sa 10 dato na yan. Alam na mo yan dahil Ilonggo ka. Itong mga 10 dato to, yun, di ba? Sinasabi nila sina Paiborong, Sumakwel. Yan yung galing naman sa Borneo na. Iba ito kumpara dito sa mga Raha tsaka yung mga Pramukhas. Kumbaga, ano lang to, nagkaroon na sila ng parang combination of ruling dito sa Panay that time. So, pero ayon dun sa binanggit mo kanina, ukol dun sa lahi ni Sibulon ba yun? Kanina, sabi mo, na parang yung Antique. Parang Sibalom, Sibulon. Naggaling yung Sibalom. Ito, Sibalon. Antique. So, possibility, isa ito sa mga lugar kung saan migrate. Migrate. Kung saan sila na-exile. So, parang ganun din dito sa mga nangyari sa yung binanggit ko sa iyo kanina tungkol sa mga Iskaya tribe doon sa Bohol. Iskaya representing Isakar, tama representing, ba? Oo, representing yan. Kasi yung mga Iskaya na yan, part din yan ng tribo, nung 10 tribo. Kasi yan, mga from Canaanites yan. Kaya lang binago ng mga Greeks ang tawag sa kanila, tinawag silang Phoenicians. Okay. So, binago yung pangalan nila sa bandang huli. Pero yung pinag-amulan talaga nila, sila sa Kanaan, mga Canaanites sila. Kaya lang, nung sinira yung templo, di na nakabalik yung barko, so naiwan sila dyan sa Bohol. So, kaya nandyan sila ngayon. Siyempre, theory lang naman natin, theory lang naman ito lahat, Pero alam mo, may significance yung sinasabi mong Bohol, no? Kasi ako, hindi naman siguro, tumanda na tayo ngayon at hindi na tayo naniniwala na ang pinunta ni Magellan dito para sa sibuyas, bawang, kamatis, luya at ano pang mga pang-ricado sa pagluluto. Di ba? Kasi sabi, they came to the Philippines for the spices. Dahil doon sa mga ganon. Hindi tayo naniniwala, hindi na ako naniniwala doon. Now, bakit itong mga Kastila ay hindi nila sinakop yung nandoon sa parte ng Mindanao kung saan nandoon yung mga dato, mga sultan, kasi iba palang mga titulo yon. Sultan, dato, ibang titulo kaysa dun sa raja. Okay, nakikita na natin ngayon yung division Fred, ang mga raja dito sa ibabaw at meron din sa portion dito sa Visayas na kanilang presumably na kinakasakupan. Although na sinasabi nila yung salitang Visaya, salitang Hindu rin yan, di ba? Visaya Empire. Hindi raw yan ang pinanggalingan ng salitang Visaya. Pero
tayo nakabase na lang tayo dun sa mga wordings na talagang nakagisna na natin, di ba? So, i-contest man nila sa anthropological aspect na walang relation yung Visaya sa Vijaya. Pero bakit dyan nakafocus ang mga Kastila? In fact, nang bumalik ang mga Kastila na si Miguel Lopez de Legazpi, nakipag-blood compact pa siya, hindi sa taga Manila, hindi sa taga Maynila, hindi sa taga Mindanao, nakipag-blood compact siya sa isang Bulanon na si Katuna. Rahat sa si Katuna. Ano kaya ang dahilan niyan? At siyempre, nasa Bohol. Nabanggit mo rin yung Bohol. Ano kaya sa tingin mo ano lang, hakahamo lang tungkol dyan? Fred, wala akong marinig. Sige, magsalita. Nawawala yung signal eh. Okay, yung tungkol sa Bohol, ano kaya? Yung bandang huli, naputol eh. Anong tatingin mo, bakit ang mga Kastila ay nakipag-blood compact pa sa isang taga Bohol? Yung ruler ng Bohol na si Raha si Katuna. At hindi dun sa Mindanao at hindi dun sa Maynila. Ano kaya meron dyan sa Bohol? Bukod dun sa nabanggit mong Isakar, ha? Bukod sa nabanggit mong Isakar. Di ba nung dumating si dito bago siya nakapag-blood compact na una na si Magellan? Oo. Di ba na una na si Magellan? So ibig sabihin, alam na ni Legazpi kung ano yung meron diyan. Correct. Kasi nauna na si Magellan eh. So alam niya na kung ano ang meron diyan. Kaya nakipag-blood compact yun. Tama. Yung sumunod na siya. So ibig sabihin, bear in mind na yung tagahakot ng ginto ni King Solomon yung mga barko ng Tarsi. Nasaan ba yung lugar na Tarsi? Yan yung Bohol. Kaya nga may Tarsier dyan eh. Oo nga, no? Pwede i-pronounce yun hindi as Tarsier, kundi Tarsier. Tarsi. Tama, no? Kung sino magbigay, saan nanggaling yan yung idea ng pangalan na Tarsi na yan? Yan yung pinakauna. Sino yung pinakauna mga tao dyan na nagmina ng ginto? Tanong mo dun sa Iskaya tribe. Sasagutin ka nila niya ng nasa Natural Museum sa Makati yan. May record yan. Ang mga ninuno namin ang tagamina ng ginto ni Haring Solomon. Sabi ng mga Iskaya tribe, meron bang Iskaya tribe ngayon? Ngayon, sa'yo ko lang narinig yan, Fred. Meron, nasa Bohol. Oh my God. Okay. Nandiyan, may mga picture yan dyan, yung tinatawag nila si Tatay Duero. Yung parang estatwa ng nila. Kung baga sa atin, si Jose Rizal natin. Kasi may lugar sa Bohol na meron Duero. There is may lugar a town. Yan doon, may lugar yan. May town doon na Duero, Bohol. No? Yan, doon yan. Nandun yung Iskaya tribe. Mapuntahan nga. Kasi ito ang isa pa rin sa relevance niya na pag-usapan din natin kanina tsaka ni Ed mas earlier, yung mga Kastila napadpad nga sa Cebu eh. Si Magellan napadpad sa Leyte. Sabi kasi nasa yung Limasawa Island wala naman doon sa Cebu kundi nasa somewhere sa Leyte, palkay mo ng ganon, pero still nandiyan pa rin sa area na yan, Leyte, Cebu, and Bohol. So may hinahanap sila. Tama. Hindi may lang hinahanap. May hinahanap sila. May hinahanap. Alam mo ba kung ano yung hinahanap nila? Ano kaya? May hinahanap sila. So ibig sabihin, yung hinahanap nila supposedly yung bloodline na kailangan maputol nila. Anong bloodline? Yan yung sinasabi na ngayon ni Prinsipe na i-anoint. Bago yan Ano yan? Yan yung hinahanap nila. Hindi nila nahanap. Kasi kung naputol na nila nung panahon na yon, which is ironically, hindi naman dapat mangyari kasi yung nakatakda na sinasabi ni Prinsipe din
yung nakatakda na mangyari, dapat talaga hindi mo na mapigilan yan. Mangyayari talaga yan. So remember lang na yung sinasabi ni Prinsipe na may i-anoint, kung ano nangyari noon during the biblical times at history, may in-anoint din ng oil. At yan yung si King Solomon. Yes. Ito. So, kung pagbabasihan mo, talagang ano lang, sabihin natin sa English history repeat itself. Pero hindi lang ganun ka nababaw yun na history repeat itself kasi nasusulat din yan sa Biblia. Yung history repeat itself. Na yung sa Ecclesiastes 1:9. What has been will be again. What has been done will be done again. There's nothing new under the sun. So eventually, mangyayari pa rin. Paulit-ulit lang. So siguro, ito na yung time, ika nga, na mangyayari. So siguro, sabihin natin na tayo yung pinatutungkulan ni Jose Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng ating bayan. Well, tayo yung tagapampak. Namangako dun sa sinabi mo tungkol dun sa sa bloodline, DNA na gusto nilang bugtuin and blood compact. Ay sabihin siyempre traditional daw yung blood compact, nakikita natin sa mga gladiators sa kapatid na tayo. Pero bakit yun ang naisipan nilang gamiting paraan? Hindi kaya may kinalaman yan sa sinasabi mong dugo, lineage? Siyempre, may kinalaman niya sa lineage. Kasi di ba, maa-alter yung DNA mo? Yan ang sabi. Yeah. Oh, di ba? Pag na-alter yung DNA mo, mawawala yun pag na-predominant. Di ba, halimbawa, yung anak mo, Pilipino, puro, nakapangasawa ngayon ng Turko. Yung Turko. Lalabas yung anak nila, magiging predominant Turko. Okay. Ganun yun. Ito sa amin mga lang ito, kwentong barbero lang ito, kwentong kutsero, hindi man kami anthropologist, pero maaaring maging eye-opener kung meron lang na palalalimin itong mga teorya o mga hypothesis na amin pong napag-uusapan dito sa segment na ito. Now, ano kaya yung sinasabi mong bloodline na yan, Fred? Sa tribo ni Isakar? Yung nandito sa atin? Na sinasabi mo na baka yun ang tinitrace. Gusto nila mabugto. Sa ngayon, wala pa akong masyadong malalim na dyan sa bloodline na tinitrace nila. Pero definitely, yan yung Pilipino na i-anoint base doon sa sinasabi ni Prinsipe. So sa ngayon, wala pa akong masyadong alam kung anong bloodline yan. Kasi nga, hihirap namang i-trace. So ang na-trace ko lang, ito lang ang, kumbaga, yung makukonek natin dito sa sinasabi nating wealth of the nation, na pag nabuo na itong tribo. So mabubuo itong tribo, kumbaga, kasi itong tribo na sa nabibilangan ng mga Israelita, Jacob Israel, galing ito sa tribo ni Peleg. So doon yan nagmula. So kaya lang, siyempre kung ibabalik natin during sa biblical and historical timeline, si Peleg may kapatid na si Joktan na yan din yung napunta dito sa atin kung saan nagmula yung mga iguruta natin. Igurut, Eta, Agta, which is na pinatunayan na recently, di ba? Sabi mo, pinatunayan recently, it was August lang, di ba? August 23 yata itong taon na to, nung Australian scientist, yung mga dinosaur na nagmumula dito sa Pilipinas ay siyang may pinakamataas na DNA na kung saan matitrace mo yung pinagmulan ng mga tao. Talagang kumbaga indigenous talaga yun,
Oo, sila definitely talaga tama. Kaya nga, 'di ba, pinipilit talaga nilang ma-alter yung DNA. Kaya nung lumabas yung Nick-Nick, naalarma din ako. Kasi mawawala yung DNA mo niyan pag nagpa-Nick-Nick ka. Tama. Yun talagang... Ma-alter yung DNA mo. So, naalarma ako nung pinagbabakunahan nila yung mga, lalo dito sa atin, di ba, maraming mga ita pa sa paligid. May mga community talaga na nakalimutan ko na yung pangalan ng bundok na halos na doon sila concentrated. So buti naman, recently hindi ko na narinig na tinuloy pa. Parang tinigil din kasi nagreklamo yung pinaka-ano nila. Yung pinaka-head na nung niniknik nyo kami, nagkasakit kami, bakit ganyan? Ayaw na namin yan. So, hindi na yan tinuloy. So, yung mga patunay na yan, na kumbaga, pinipilit nilang putulin yung bloodline na yan. Kasi, kaya nga nila ginawa, pinalitan yung pangalan natin, na ginawa tayong Pilipinas, Ang sama naman, yung pala si King Philip, may sipilis. Ang sama ng pakinggan tuloy. Okay. parang sinasabi mo na ba yung Philippines? Philippines. Diba? Philippines. Parang kung nakita mo yung vlog nung yung sa YouTube, yung binabasa yung Philippines, ibinabasa naman isa na Philippine-Pinis. Hindi, original naman talaga na pangalan ng Philippines, Pilipinas, di ba? Pilipinas. Pilipinas. Anyway. So, ganun yung mga itong now, may di ba? May reason kasi according sa Operian theory, si Shiba ay taga Cebu. Parang ganun, something like that, di ba? Tama ba ako doon? Kasi hindi naman kami nanonood ng Operian heritage pero yun ang pagpapalagay ng Paul, nung creator ng Operian taga Cebu daw. With regards to that, may theory siya. Pero dito sa usaping raha, saka yung mga pramukhas na napunta dito sa atin, ang possibility kasi nitong mga Indiano na ito, na ruler na napunta dito sa atin, mukhang dito ito galing sa sa tribo ni hindi kay Sibulon, yung isa. Isakar. Na parang doon kay Isakar. So, of course, maaaring mali tayo, Pero ang aking iniisip dito, merong hinahanap talaga yung mga Kastilang yan, somewhere dyan sa Visayas, at otherwise hindi sila makikipag-blood compact sa isang raja. Kaya nga hindi nila na-dominate o hindi nila sinakop yung Mindanao kasi sabi kami mga hindi mo kayang sakupin dahil matatapang kami, agtapang kami. Pero talaga siguro walang interest yung mga Kastila dyan. Dahil ang interest nila ay yung masakop nila yung mga raja, na hindi mga Muslim. Okay? Now, pumasok din sa isipan ko, Fred, na nakapanood ako ng sabi ko sa'yo, minsan ay mga impormasyon pumapasok sa isip ko, hindi na pumapasok lang sa akin, hindi ko naman sinasadya, Nakapanood ako ng movie na isang temple na galing sa Indian heritage na gawa sa ginto. Pero movie lang ito, fiction lang ito, of course. So, naisip ko, hindi kaya nung mga panahon na ancient days, meron din tayong templo naman. Kung nakakahabi nga tayo ng magagandang accessory, gaya nito, what more pa kaya kung may na templo, kung kayang-kayang gawin, kung mayaman nga naman tayo sa ginto. At kaya nga sabi ni Solomon, pumunta kay Siba dahil bantog. Kung nandito nga si Siba sa Pilipinas, dapat may bantog at merong kamanghamanghang pinatayo ang ating mga reyna at mga hari na ating mga ninuno. Pero tila, nakatira lang tayo sa Nipahat. Ang ninuno, mga ninuno natin, nakatira sa bahay kubo kahit munti, pero hari. Now, parang hindi ko yata matanggap yon kasi ikaw, Fred, nakapunta ka na sa iba't ibang bahagi ng mundo.
O sa siyempre. Sa Cambodia siguro, Vietnam, ganyan lang eh. Eh may mga edificio nga sila, yung Angkor Wat. Yung sa Thailand, meron ding edificio na may mga palumuting ginto. What more pa kaya dito sa Pilipinas? Nasaan ngayon yun kaya, Fred? Hindi kayo nabaon sa ilalim ng lupa o nabaon sa ilalim ng dagat. Ngayon, mangilan-ngilan lang ang nakakaalam kung saan yun at yun kaya ang ginagamit nilang pang-collateral sa buong mundo. Ilang libong tonelada yan kung tutuusin mo. Kaya nga walang makita eh. Nasaan yung 400,000 tons na yan? Kaya sabi nasaan? Estimate 617,000. Nasaan? Ba't hindi pinapaalam sa atin? Eh baka naman, lumubog yan at maraming mga castles, mga palasyong gawa sa ginto, kaya sinasabi, nakikita sa satellite, pero hindi matukoy kung nasaan. O baka naman natutukoy, kaya nga meron dumating na submarino. Ano kaya sa palagay mo? Mayroong lumabas na kwento niyan. Kaya lang wala akong mahanap recently. Hindi ko so hindi natin pwedeng sabihin totoo yung kwento. Ito naman siguro haka-haka lang din. Pero may lumabas niyan na ganyan na kwento na may kaharian na lumubog. Gintong kaharian na lumubog dyan sa dagat. So, ironically, itong kaharian na ito, nandito lang, malapit sa Panay. Yung kaharian na yan. So, kaya dito sila banda napapadpad sa Visayas. Kasi yun yung hinahanap nila eh. Di ba? Kaya nga. Yung folklore na yan na narinig mo, dito ba sa atin yan? Sa Panay mo narinig yan? O original? Dito. Ano daw? Dito sa atin. Pakishare mo nga. Kahit usapang berbero, usapang lasing, pakishare mo nga. Iyang na yan na sinasabi, lumubog dyan sa ilalim ng dagat. Gawa ng, sabi nagalit yata yung yung Diyos. Dahil may ginawang mali itong isang pinuno. So, para parusahan, inano yung kaharian sa ilalim ng dagat. Mm-hmm. So, yun lang yung naging kansanhi para mawala yung kaharian na yan. Mm-hmm. So, yung kaharian na yan, sinasabi na ginto din yung palasyo tsaka lahat ng gamit. Kagaya nung kaharian ni King Solomon. Kaya lang, siyempre tayo, kwentong lang naman yun. So, in the later days, naisip ko na kasi sinasabi namang gintong palasyo yung kay King Solomon. Kasi nga, yung ginto niya, dito rin galing. Kung palagay na natin ang ganun. Pero may isa pang tsuri na pwede nating pagbasihan talaga na kung may record sa history tsaka sa Biblia, nung winasak yung templo ni King Solomon, sinong nagplunder lahat ng ginto ni King Solomon? Sino bang nagwasak ng templo? Di ba mga Romano? The Roman Empire? Saan nila dadalhin mo? Di ba sa Rome? Nung dinala nila sa Rome, tinago nila. Di na nila binalik kung sinong may-ari nun. Mm-hmm. Sinong kumuha. Di ba sinabi ko sa iyo, yung kumuha, yung iba, bahagi, dinala niya na doon sa Fort Knox, saka yung malaking bahagi, ibinalik dito, dinala sa Davao. Davao ba? Bakit? Sa Davao. Bakit sa Davao? Bakit sa Davao? Ay, hindi ko alam kung bakit sa Davao dinala. Pero, di ba, may doon, malaking complex din ng natin, Central Bank. Anyway, doon dinala. Balikan natin si sa Bohol, kasi ang Bohol very known yan sa mga kuweba, sa mga langob, kung tawagin nila dyan. Ito pa, isa pa, Anton. Ano bang makikita mo ngayon sa Bohol, bukod doon sa Tarsi, na nakakamangha-mangha? Chocolate Hills. Ano ang hugis ng Chocolate Hills? Pyramids. Di ba? Kagaya ng pyramid ng Egypt.
yung hugis ng Chocolate Hills, pyramid din. Yes. Natabunan na lang ng lupa. During, nabuo yan nung time na, kagaya din ng time nung nabuo yung mga pyramids na yan. So, kung iuugnay mo yan dito sa sinasabi natin, the 10 lost tribes of Israel, konektado yan. So, ibig sabihin, yung nakarating dyan sa Bohol, maaring isa sa mga tribo ni Jacob. Posible. Sa 10 tribo. Kaya, na sila ang gumawa yan. Kaya kami itinanim dyan. Kaya kami itinanim. Now, nabasa ko nga yung tungkol kay na may ulinigan ako o nabasa ko yung matagal na tungkol naman kay Francisco Dagohoy. Rebellion ng Cebu, ng Bohol, Pero sa lahat daw ng mga heroes, itong si Dagohoy ang hindi nila mahuli-huli. Bakit? Kasi alam niya yung mga tunnel doon sa ilalim ng lupa at mga kuweba. Now, presuming na mayroong kaharian dyan sa vicinity ng Bohol Strait tsaka pagitan ng Cebu. Kung si Shiba nga pinagpapalagay ng Upirian Churi na taga Cebu. Baka nga mayroong nandiyan dyan sa ilalim ng mga karagatan na alam ni Dagohoy pero ayaw niyang ituro. Kasi sinabi nga, rebelde si Dagohoy at dahil nga daw hindi pinayagang basa ng pare, doon daw nagsimula yung Pero palagay ko, baka gustong malaman ng mga Kastila kung saan nakatago yan at ayaw ituro ni Dagohoy dahil siya lang gamay niya yung kuweba. No? At baka meron dyan sa ilalim ng lupa na alam niya kung nasaan yung kayamanan na yan. Anyway, very speculative itong ating discussion pero ako'y naniniwala na ang ating daigdig may tinatawag na celestial, yung kalangitan, terrestrial, yung lupa, at meron din tinatawag na subterrestrial, yung mga nasa ilalim ng lupa at mga nasa ilalim ng dagat. At kung sasabihin ni Marcos no lifting, tuturo ko sa inyo, pero no lifting, talaga namang hindi mo malilip yun. Kung isang castle yan, isang palasyo yan nagawa sa ginto. Di ba yung nakarating doon sa New York Museum yata yan, Ed, yung isang estatwa na gawa sa ginto? Nabalitaan mo ba yon? Na feature doon kay Cheche Lazaro na nakuha sa Agusan o sa Surigao. Umiihi lang daw yung nakakita. Umiihi. Tapos may biglang kumidlat, nakita niya yung relic na yon. Nauto yung nitibo, binigay sa gobernador. At yung gobernador naman binenta. Surigao. Oo. Surigao yun, Tanton. Surigao yun. Binibiro mo, kumidlat at nagkaroon ng gintong relic na kakaiba. Pero hindi nila ma-date back. Kaya ano bang kakaiba dun sa one of the most precious or mga cherished possessions yun ng museum na yun. Pero dito yan, nag-originate yan sa Pilipinas. Bakit nga lang nandoon? Dahil nga siguro, sagana yung ginto o nagkaroon ng current o electrical charge nadala doon sa umiihing ali. Well, nasaan na ngayon yung relic? Nandun sa parang walang trace Nandun sa mga Amerikano, nandun sa pinakatatago nila doon. Doon napadpad Ba't nandoon? Dapat nasa museum natin yan. Natira dun sa natira lang sa ating mga Pilipino yung sinturon ni Raha Raha Humabon. Mga Raha nga ang target talaga ng mga Raha Humabon. Raha Humabon. Taga Cebu yata si Humabon. So dahil siguro diyan kailangan natin magsumuri at sa mga historian. Although ang perspektiba siyempre ng mga historian hindi natin masisigurado na ganoon dikatulad ng ating nais na maimbestigahan pero sana dumating yung punto na ating pinakaantay. Kaya lang baka naman yan maging hudyat ng kaguluhan kapag nabuo yung 12 tribo ayon sa Biblia. Fred, ano sa palagay mo? Oo, kasi nga kailangan nating i-triangulate yung mga events tsaka yung scientific nito para masabi naman natin kahit papaano malapit sa katotohanan.
Hirap naman ito mag-speculate na alayo sa katotohanan. So, siguro, kung na-notice mo, siguro na-notice mo rin to, di ba, halos lahat ng mga bansa na naging alay noon ni Presidente Marcos, parang lahat yan, puro giniba. Giniba talaga yan, tinibag lahat. O, diba? Nung nangyari kay Gaddafi, kay Muammar Gaddafi, nangyari kay Saddam Hussein, ng Iraq. So, lahat ng yan, kung patutungkulan natin dito sa propesiya, kung ibabase natin sa history at sa Bible, may kaugnayan na may pinipigilan sila. Kasi pag nangyari na itong dalawang sangang lahi na magkadaupang palad, mangyayari na yung sinasabi ni Prinsipe, tsaka yung sinasabi na if the two brothers make peace in one house, they would say to the mountain to move away and the mountain will move away. So yan yung patalinhaga na sinulat ni Rizal tungkol kay Crispin at Basilio. Hindi niya masulat ng diretsahan eh. So patalinhaga, sinulat niya lang, binigyan niya ng katauhan si Crispin at si Basilio, which is itong si Crispin, ito yung si Peleg. Tsaka itong si Basilio, ito yung si lahi ni Joktan. So si Crispin, yan na yung papasok na ngayon sa yung 10 tribo. Diyan nang galing. So eventually may pinipigilan sila na huwag mangyari. Kaya lang, siyempre, mangyayari na rin yun itong taong na ito, gawa na, di ba, binanggit na ni Prinsipe yun. So, pag na-anoint na, yung kailangang i-anoint na magiging, ruler, ito nga, baka maganap. Magaganap na lahat yan. So, ito lang kasi ang problema sa atin, lalo sa atin dito, masyado na tayong na-indoctrinate. Kumbaga, kasi simulat maliit pa tayo, yan na yung pinamulat sa atin. So, siguro mahirap nang i-digest kung ano man yung mali noon. Kasi kahit ano pang sabihin natin, pag tinuro sa atin, ang alam natin, yan yung tama. Kaya lang, siyempre tayo, na mga namulat, maano natin, magkaroon tayo ng parang discernment na mali pala yung nangyari noon. So, nag-ano rin ako, nung binanggit na ni Prinsipe, no, mababago ang history ng mundo. Which is ironically, talagang mababago. Diba binanggit niya rin yun? Nanumbalik sa yung theory mo tungkol dun sa Basilio and Crispin at yung kay Sisa. Si Sisa, sino naman si Sisa? Si Sisa, yan yung nire-represent nung si Shem. Sino? Si Iber. Hindi ko alam. Hindi ko alam masyado yun. Eber. Yung pinanggalingan ni Peleg tsaka ni Joktan. Hindi naman si Esau tsaka si Jacob, hindi yan. Anyway. Hindi. So, yung represent ng mga tao na yan. Di ba, itong... Bakit? Sa tingin mo, alam na ni Rizal, meron na siyang foresight tungkol dyan sa pag nagkita yung dalawang yan, may magaganap? May di ba, si Rizal, yung libro niya, futuristic tsaka kumbaga hindi yung mga pangyayari tsaka mangyayari sa sinulat niya hindi sa kapanahunan niya. So kaya nga yan sinabi na ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan, masyadong matalinhaga yun. So siguro pwede na natin sabihin na yung sinasabi niya ng kabataan
re-represent natin sa kapanahunan natin ngayon. Okay. Imumulat sa tama. Kaya nga, di ba, ipinagbawal lahat ng libro ni Rizal, pinagbawal ng mga Jesuits sa lahat ng eskwelahan. Tama. O, kahit ngayon, wala na. Hindi na tinitake up yan, yung mga gawa ni Rizal. Pero ang tanong, bakit itong mga banyaga, lalo na itong mga incheck, mas may alam pa kumpara sa atin na si Rizal nga national hero natin. Bakit sila mukhang may mas alam pa kumpara sa atin? Nung nagawi ako sa China, bakit may mas alam pa yung lokal doon tungkol kay Marcos kumpara sa atin? Bakit ganun? Anong nangyayari? Dahil kanina may kung nabasa mo yung binanggit yung post doon ni Joseph, ni PJ, ni Joseph. PJ, okay. Diba? Gumagana na naman kasi mag-e-eleksyon. Gumagana na naman yung mga galamay. Kung ano yung ginawa noon. Ayan, mauulit na naman pag nauto tayo. Kaya lang, siyempre, sa akin nakikita ko wala na silang mahihita, wala na silang mauutong Pilipino. Hindi na ubra yung tactic nilang ganyan. Kaya wala na, hindi na ubra. Tama ka dyan. Nasa Biblia din yan, na yung mga tao niya, tangang tao ng Panginoon Diyos, pinaplander, ginagahasa, humihingi ng hustisya, hindi naman makapalag. Parang tayo. Oo, parang tayo. Kaya talagang, kumbaga, kaya nga hindi kami nagpaniknik Kasi nga, nung nadiscover ko na talagang ibang agenda nitong neknik na to, mahirap na. Pag natsambahan ka, ang dami ng kilala ko, nagpaniknik. Teka muna. Ilang araw, linggo. Bago pala kita bitawan, dahil naiwan ko kagabi, yung katanungan tungkol sa land bank at ATM. Ano na ba nangyari dun sa labandera mo? Ay, sabi sa kanya, hindi naman diretsahan sinabi na kung kailan magkakalaman, pero ang sabi, meron. Pero may lumalabas din na sinasabi na wala. Kaya nga, di ba, may sinend ako sa iyo na kasi nga iba-iba ang lumalabas na information may sinasabi na magkakalaman, may sinasabing wala, lang. Pero definitely merong sinabi na yung inisyu na yan hindi savings account. Bagkus siya, parang transaction account. Ganun, transaction account. Paano magkakaroon ng transaction account yan? Halimbawa, labandera yan. Paano magkakaroon ng transaction account yan? Tama. Aber? Sinong magpapadala sa kanya ng yung ibabayad ba sa kanya sa paglalaban niya? Papadaan pa dun sa bangko? Parang naman yata. Sabi ko, meron talagang rason kung bakit yan inilabas. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit parang naiba yata ang tema ngayon. Siguro, di ba, sabi ko sa'yo, baka napolitika na o nasa magandang kamay na yung pondo. Kaya hindi natin alam. Hindi, ang basa ko naman dyan, yung pinakahuling press release ng Land Bank na tinatanggi nila na loaded, yun naman ang clarify na hindi totoo na preloaded ng pera yung ATM card. So yun, pwede naman nilang itanggi na talaga namang hindi naman natin inaasahan na preloaded na pag binigay yun, inabot sa iyo yung account number, may pera na kagad. Okay. So, nandito si Ed, sasamahan tayo. Mukhang may co-contribute kasi nabanggit ko nga kanina si Ed. Ed, good evening. Hello. Hello. Yes. Magandang gabi. Good evening. Pwede mo ba kaming dagdagan itong aming binabalangkas dito? Nabanggit ko kanina. Do you hear me? Yes, loud and clear.
Okay. Kasama natin si Fred. Yung actual, i-share ko lang actual, no? Yung dito sa aming lugar, talagang pinabukas kami ng land bank ATM. And itong land bank ATM ko is transactional. Okay. Kailangan ilagay natin sa perspektiba natin na ang land bank ngayon at this point in time is the official bank of the Philippine government, hindi na PNB. No, it is already Land Bank of the Philippines, that is the official depository bank of the government. Okay? So, I think nawala yung franchise ng PNB nung nabili yata ng private ano ba yan? Yeah. Anyway, so pinabukas kami dito sa aming lugar ng ATM na land bank, and the city government, yung yearly, yung merong binibigay kasi silang ayuda, doon nila pinapadaan. So actually, totoo yung sinabi, hindi yun preloaded. Yeah. Pero niloload nila. So normally, we will get, so last year, meron kaming may pumasok na ilang several thousand. Actual to tapos this year, hopefully, itong before the end of this month, meron na namang papasok na ilang thousand pesos. Hindi malaki. I mean, isipin mo, yung 1,000 na yun for one whole year. Pero hopefully, ganito, kung yung sinasabi, ito naman, ang alam naman ninyo yung aking perspektiba dyan sa mga sinasabi ni Principe. Ang sa akin, has always been, show me the money, show me the gold. In other words, hindi ako naniniwala until makita ko yon. Correct. Pero ang sinasabi ko sa information that ang current information ngayon, if there is any ban redemption na dadaan sa government, talagang may porsyento yung government natin. May commission, may interest, may share, whatever. And if they will decide to share this with the people, sa official depository bank nila idaan yan. And that will be land bank at this point in time. So walang mawala sa atin. Ito lang ang abiso ko. This is my advice. Walang mawala sa atin if pag mag-register kayo ng national ID, mag-fill up rin kayo ng information sheet para sa land bank. Okay. So, yun lang. Ito, actual experience ko nito. As I said, I have land bank transaction ATM account. Actually, hindi ako nagbukas. Ang nagbukas din na yung anak ko. No, may dagdag ko. It's my name. So, maganda. May dagdag ko rin, Kasi yung level ng ayuda na natatanggap ninyo dyan sa Pasig is LGU, correct? LGU, maliit lang. May nakarating sa aking information na isang LGU na nagpapaalam sa national government kung pwede siya mamigay ng pera. So, sumulat yung mayor, Dear President Duterte, asking permission na magbibigay kami ng ayuda. Baliktad. Yung LGU na may pera ngayon at siya mamimigay ng pera. Nagpapaalam sa national government. Alam naman natin sa mga news account ngayon, yung mga pera sa national government, kanya-kanyang nagbubulsahan. Ayan. Wala, bilyon, ilang bilyon yan sa DOH to budget. Magkano ba sinabi ng Senado? 48 billion. Yeah. Isipin mo yan, 48 billion na yan sa akin palagi kanton. Por Diyos, por santo, yon, disul, querida konyo, milato corazon. Ay, teka. Corrupt ito ng ating, Bigyan mo nga kami ng Wala naman pero yun ang ko lang. That's i-share ko lang na ako mismo, wala akong national ID. Okay. Klaruhin natin yan. Wala akong national ID. But nag-open ako ng ATM, transactional ATM account
sa land bank. So, may possibility talaga, nalalaman na, di ba? Ang tendency, pag walang laman, talaga magkakalaman. Para kung may pasok, may makapasok. Di masaya. Diba? So, bigyan mo nga ako ng ano mo. Kung chip ko, meron yan. Ako, meron. Being senior citizen. By the way, kasi we will be asked to open that because we are senior citizens. Ewan ko si Mami Rufina kung meron na. Kung may natanggap si Mami Rufina dyan sa Pasig, no? Ed, baka mabigyan mo kami ng konting statement tungkol dito sa aming tinatalakay ngayon. Bakit nagpunta sa Bisaya at ang mga target ng mga Kastila, hindi yung mga dato at mga sultan, kundi yung mga raja? Well, if you will recall our history, yung the Majapahit Empire at saka there was in Malaysia, Indonesia, dalawang empires that existed, dalawang civilization. One was the Biskaya Empire, and the other was Majapahit. Yung isang, I'm not so sure. You have to look at the time period dito kaadon. But one of this empire was actually more Hindu, and the other was more ang religious practices ng one group. I think it was the Majapahit, I think, which was Hindu. The Biskaya was the Islamic. Nauna ang Hindu Buddhist group na nag-evolve and progress. Now, if you will recall the history, sa India, ang mga royalties doon, ang titulong binibigay ng mga royalties sa India is Raja. No, mga Raja. Kaya dito sa Pilipinas, when the civilization of Indonesia, Malaysia was created, yung Majapahit, these people were migrating. Paratang may problema, may conflict. So they migrated to the Visayas area. So kaya sa Visayas area and some of the other areas in the Philippines, ang mga ninuno natin, ang titulo ng binibigay sa kanila, Raja at saka Datu or Raja at saka basta yung more related to the Hindus. But itong isang civilization, it might have been medyo, I'm not so sure kung ma-mix up ko yung dalawa, so you can do your own research. But the other group, civilization, was Islamic. Kaya yung pag-spread nila towards Mindanao, kasi ang spread ng Islam was Malaysia, Indonesia, Mindanao, ang naging karamihan ng mga royalty na convert to Islam were given the title of Sultan. So, yun ang isa sa mga label na ang naibigay. But remember, yung spread of Islam was sa Cotabato area. But the Visayas, including the northern Mindanao, were actually the Hindu group. Kaya nga duda ko sa history natin. Talagang hinahanap nila yung mga tituladong raja. Kasi itong mga raja, being historically connected to India, naka-accumulate to ng talagang interesado sila sa gold. No? Okay. In other words, talagang focus sila to accumulate gold. Alright. Kaya yung mga raja natin, including sa Agusan, some part in Panay, mga mga sabihin ko, mga Hindu, Buddhist ang background yan. And of course, yung mga... tingnan nyo yung history ng Majapahit at saka Biskaya. Siyempre, yung mga meron silang mga tinatawag na palatial garnishings. Siguro, mahilig yan. Mahilig sa ginto yan. Tingnan mo yung the royal history of India. Makita mo yung malalaking mga palasyo nila. No? And in the same, and they have spread to Cambodia, Laos, Burma, Thailand, at saka pupunta ka dun, makikita mo yung malalaking mga structure.
Tapos tayo wala. Pagdating dito sa Pilipinas, yun ang question mo, malaking question mo, Canton. Oo. Sana yung mga templo ng mga ninuno natin? Sana yung mga templo that should show yung malalaking stoneworks, kasi sa Indonesia makita mo yan, sa Thailand, sa Malaysia makita mo yan, sa Thailand makita mo yan, sa Laos, Cambodia makita mo yan, sa I want to Vietnam, but I have not seen much in Vietnam, pero Cambodia and Burma and China, Laos, lalo na sa China. So ang duda ko yan, this is, ako haka-haka ko lang to. But in all probability, when the Spaniards came back, remember, they came with the cross and the sword. And one way that they changed the culture, the history, remember, and it is always it is a correct interpretation of principle. To the victors is the history, to the victors who writes the history of the country or the location that they have invaded. In other words, yung mga Espanyol natin, talagang ang historia diyon, amor nila ang sinulat, hindi ang sa atin. Okay. And I have a big suspicion, if you will trace mag-connecting the dots tayo, karamihan ng yung mga Druids at saka mga Celtics, at saka yung mga pagan natives in England, they have temples, and their temples, actually many of their temples were destroyed also by the Christian and the Catholic Church. At saka doon tinayo nila yung mga Catholic Church in places where the temples were located. Because normally, itong mga group natin sa historical group natin ng mga ancient religions or belief system, they normally put the location of their temples and their areas of worship in the intersection of ley lines, where there is a strong energy of nature can be found. So, kung dinagay nila temple dyan, I have a big suspicion that yung mga simbahan ng Katoliko, yung pumunta ng Espanyol dito, kailangan tanggalin natin itong mga pagan na temples and really statue, ito rin. Pero sinira yan, doon din ang nilagay yung simbahan nila. Meron akong idadagdag sa'yo doon sa Danau Churi natin. Sa Leyte may Danau, sa Cebu may Danau. Sino pa ba? Ano pa bang iba? Lake Ormoc pala yun, Lake Danau. Ano pa? Sa San Francisco Island, Lake Danau. Sa Dumaguete may Lake Danau. Okay, sa Bohol meron din Danau. Nandun nagtago si Daguhoy, pero pinalitan na yata yan as Daguhoy. So Ed, see you on Saturday. And thank you for the insights na you shared with us, lalo na dun sa landmark. Okay, thank you Ed. You're welcome. Good evening. Good evening. Hi Fred. Are you still with me? Yes, Fred. Yep, I'm here. Okay, so bye-bye time and mga mensahe mo, Fred. Ito lang ang masasabi ko sa lahat ng mga ka-WOTN natin dyan. Konting tiis na lang, malapit na to. Hindi ko lang masabi dahil baka ako malintikan. Kahit kay Canton, di ko muna sasabihin ito. Saka na. Mukhang may iba kang source, May iba kang source, Pero, malapit na. Naku po, baka may malapit mo 3 taon pa. Hindi bibigyan kita ng clue. Sige nga. Bibigyan kita ng clue. Ano bang clue ibibigay ko sa'yo? Sige. Ano bang araw ngayon? Huwebes ngayon. Ano araw ba ngayon? Huwebes. 18. So, 18. Sige. Tingnan natin. Dagdagan mo na lang yung 18 mo ng another 1 week. Lagay natin. Siguro, dagdagan mo na lang yan ng mga 12 to 15 days. Sige. According kay Judy Barrington yan,
Jude Byington. Hindi. Hindi ba? Sige. Hindi yan doon galing. Okay. Hindi yan doon galing. Sige. May iba akong pinagkukuhanan. Kinukompute ko yan. Kasi meron akong timeline. May timeline ako. So yan, kung maalala mo, may binanggit din si Prinsipe sa'yo. Di ba may sinabi ako sa'yo na posible na ipapatawag kanya pagkatapos ng 25 o 25 mismo. Talaga ha? Nitong buwan na to. Malaman natin sa kanya, kasi pagkatatanong mo, walang petsa Ayaw magbigay ng petsa Anyway, Fred, maraming salamat sa pagsama mo sa akin ngayong gabi. And na-appreciate namin talaga yung iyong contribution. And next time, pag-usapan natin muli itong WOTN na issue. Kung yung mga November 25, ha? Oo. Okay. Maraming salamat. On or after that date, ha? On or after that date. O, di ba, yung mga binabanggit ko sa'yo, binibigay ko sa'yo yung information nung nakaraan. Di ba, sinasabi niya sa'yo, paano mong nalaman? Naalala mo, sinasabi niya lagi sa'yo, paano mong nalaman? Kasi galing sa'yo. Sige. Okay. Okay, thank you, Fred, ha? At ako yung magbabasa na, may 30 minutes na lang. Okay, thank you. Hanggang sa susunod. Okay. Okay. Magandang gabi sa lahat. Magandang gabi. Ayan po si Alfred Francisco, naging panauhin, of course. Nagbigay rin ng insight. Si kasamang Ed Neri na aking pang makakasama ngayong Sabado para pag-usapan yung 7th principle, the first principle dun sa hermetics session namin. Napakaganda po niyan. So, ako po'y magbabalik makalipas ang isang maikling break.